Hello, hello, good morning, good afternoon, and good evening. Okay, i-share ko talaga to dahil ang dami nag-PM sa akin. After na nag-post ako about sa career ko ngayon, sa bagong career ko ngayon, there's a lot of people out there, they were shocked and amazed. Grabe talaga rin, no? So, i-share ko lang, paano nangyari yon? Itindera lang naman ako. Wow lang. Malaki din ang kita sa mga tindera, but bakit dumating sa point na ginive up ko yung pagtitinda at pinakaso ko yung bagong career ngayon. So, to make the long story short, dahil long pa rin talaga to, sasabihin natin. So, isi-share ko lang to sa mga kababayan natin na andito sa Taiwan at gustong maging teacher. So, hindi po siya ganun kadali. But, if you are eager and you think you are capable, I mean, okay, so you have also that hidden talent, gusto mong, talaga, may passion ka, kumbaga, dapat tingnan mo kung gusto mo talaga. Kasi kung hindi mo siya gusto, maiksi ang pasensya mo sa mga bata, wag ka nang tumuloy. Na-try ko na rin to sa mga anak ko, 3 anak ko, di ba? So nakikita ko din yung grow up ng mga anak ko, well, hindi naman sa ipagmamayabang, their English are well, much better kung compared sa sa labas, okay? So, hindi rin ako magaling, wala akong galing, uhusay. Masasabi ko lang talaga by God's grace. Kasi bakit? I'm not a professional, bachelor degree. Hindi po ako degree holder na natapos ay teacher, no. I'm just only a vocational associate, no, ang natapos ko. Computer science and end up graduated as computer secretarial. Di ba ang layo? Pero, nung bago pa lang kami ng asawa ko, nakitaan na kasi niya sa akin na bagay daw ako maging teacher. So what is the plus points? Plus points, as in daming plus. I'm talkative, marites, inday. So I really love talking and I'm not tired of talking all the day, okay? Yun ang platform ko, major talaga. Masteral degree. So dahil nga naging tendera ako, sino ba maging makapal ang fast kung tendera ka, di ba? So, kahit kita mo 5, NT, 10, NT, 15, 20, and so on, di ba, over. So, kumbaga, yun yung hilig ko at doon ako lumaki sa pagiging negosyante. Pero dumating kasi sa point na, syempre, ano ba trabaho ko sa Taiwan? Factory worker. Because Taiwan has, a lot of semiconductor company, okay? So, ang Taiwan po, talagang maraming factory company, okay? So, mostly, majority, ang mga Filipino, yun po trabaho namin. So, hindi po namin kinakahiya yun. Dahil, kung professional ka sa Pilipinas, malaki pa rin yung, sahod ng mga factory worker. Kung, padala sa Pilipinas. So, my point is, masaya naman kami sa pagiging factory worker. Kaya lang, kung dito ka nakatira sa Taiwan at ang sahod mo ay pang factory, tapos ang dami mong anak, so, masasabi mo rin talaga na you want to aim higher pa. Ako kasi, at this moment, ako, part-timer lang, kasi ayoko na mag full-time, mahaba yung story, kasi para matutukan ko pa rin mga anak ko. Yung asawa ko nag-sacrifice na makakuha ng malaki-laking sahod para yung pagtatrabaho ko, hindi naman ganun ka full-time, part-time lang. Kasi masustain lang kami, okay na. So, kung magtatanong kayo, magkano yung per hour ko, as yung normal normal rate dito sa Taiwan, regular rate, kumbaga, 183. Pinakamababa na po yun. Kung babasihan mo talaga, 183. Kaya lang dumating sa point, na para bang, siyempre, yun ang nga lang yung per hour mo, parang dumating sa point na hiniling ko sa Lord. As in, kaya dapat talaga specific ka sa mga prayer mo, no? Hiniling ko kasi talaga sa Lord yun na, Lord, nakakapagod naman yung ganitong sahod. Parang gusto ko yung tumaas-taas naman yung value ko, yung worth ko. Tapos tinitingnan ko yung sarili ko, nagre-reflect ako, saan ba ako magaling, saan ba ako mahusay, yung bibig ko mahusay. I love talk, di ba? I love to talk. Oh, yun nga. So, yun nga. Kaya dumating sa point na parang nagka-problema din ako sa factory, doon ako sa dumplings, so nagka-problema kami sa director, nagkaroon ako ng, alam mo yun, parang depression, parang anxiety, hindi naman anxiety, na parang iba na, ang bilis ko na masaktan, parang nag-ano na ako sa sarili ko na, ang liit naman ng sahod, minamaliit ka pa, parang dinurog ka, tinapakan, dinurog, gano'n na kasi pakiramdam ko.
Yung time na yon na sabi ko, Lord, sige, hindi na ako masaya sa environment ko, kailangan ko nang umalis. So, pray lang ako ng pray sa Lord, sa gusto ko. Pero, hindi naman ako nag-expect. Sabi ko, Lord, saan mo ba ako gustong ilagay? Na para makita ko naman na may worth pala ako. Kaya ko pala. Yung parang ganun. So, yun nga, talagang ang bilis ng pangyayari, no? Umalis ako sa factory, yun, nag-aral ako sa driving lesson, nakita nyo naman yung mga videos ko. Wala po, zero, knowledge po ako sa pagdadrive, pero mga 2-take, at least, di ba, naka 2-take, kasi na-failed lang ako doon sa, sa labas, yung actual sa labas kasi dalawa yung actual. So, at least, napagtagumpayan ko. Tapos, after noon, yun, dinala ko ng Lord sa restaurant, part-time ulit. Pero yun nga, 183 pa rin yung per hour. Tapos, hanggang sa ganun din, parang minamaliit ka pa rin, kahit na hindi ka nga magaling sa Chinese. Tapos, alam mo yun, ang daming hindi naman sa nagiging sensitive, emotional ka, pero hindi mo naman maiwasan yun eh. Yung maliit na nga tingin nila sa'yo, ikaw, maliit na tingin mo sa sarili mo. Kasi ganun yung pinapakita sa'yo eh. So, yun nga, hanggang sa, yun, nakilala ko si Jenny, sa taga-Asis siya dati. Siya yung nag-open up sa akin na sabi ko, parang gusto ko mag-aral ulit. Kasi nga, ang liit na ng tingin ko sa sarili ko. So, parang sabi ko, Lord, gusto kong lumawak pa yung kaalaman ko. Hindi lang yung bibig lang ang magaling. Bibig lang ang maano ko sa public speaking. So, kasi nga ako doon, hasa na. Pero sabi ko yung utak ko, Lord, parang kulang. Gusto ko mag-aral ulit. Tapos yun nga, parang ang bilis ng pangyayari eh. Tapos hanggang sa nakilala ko si Ma'am Sarah dahil kay Jenny. Tapos yun, pinakilala ko doon sa nila, yung basta about na sa school, ganito, ganyan. Ano ba gusto ko? Sabi ko, parang gusto ko na lang mag-teach, maging teacher. Kasi, ituloy ko na lang yung napusimulan ko. Actually, nakakuha na ako ng yan pala ipakita ko sa inyo, no, kasi mahilig ako mag-aral. Pero it end up kasi na, dahil nagkaanak ako, nahinto yun. Alam nyo ba na nakapagtapos ako sa giraffe training ng yan. So, para alam nyo, hindi ko naman pinagmamayabang yan. So, meron po tayong certificate galing sa giraffe na certified tayo na pwedeng maging teacher. Kasi ang giraffe kasi, so marami na kayong narinig na about sa giraffe, may bayad po ang training nila. So, napasa ko po yun. Meron silang demo, tuturuan ka, paano maging teacher and everything. Parang mga 5 to 6 Sundays. Yun. So, ang asawa ko nag-invest doon sa school na yon kasi nga mataas ang tingin niya sa akin na kaya ko. Alam niyo, sa totoo lang, mahina ako sa grammar. Alam niyo ba, I really hate English. I don't like English way back when I was in high school. I'm the least among the batchmate. I mean, doon sa though I'm in a top section, yun, alam naman classmate ko yun, nasa pilot section ako, sa Consolacion, National High School, so top section, but in our section, I'm the least na pinakamahina ang score. Kung hindi man pinakamahina, second to the last na lowest score. And especially English, I don't like. Ayoko talaga ng English. Kaya ko mag-memorize kasi ayoko na yung nag-visual ka, visualize, alam mo yung mahina ko sa logic, may makahinaan tayo, mga ganon. Kumbaga, wala akong interest about English at all. Siguro by experience, nahasa lang siguro ako magsalita, okay, blah blah blah. Mahihain ako nung una. Siguro kasi dahil sa business, tapos yun, na-expose din ako sa church, na nagkaroon ako ng confidence. Kasi kapag nag-commit ka kasi sa ministry, hindi kasi pwedeng patahimik ka lang eh. So, doon ako nag-expand nung nag-commit ako sa ministry. And alam mo naman sa GIL, marami tayong mga ino-offer na para ma-enhance ang ating worth, kumbaga spiritual lives. Just like meron tayong ITEL, dati nakapag-WITS ako, yun yung workers intensive training system. So about din yan sa sa atin lahat. Lalabas na mga tinatago mong talento. Tapos yung ITEL naman, so kumbaga ando na hinuhubog ka unti-unti. So malaking tulong talaga sa akin yung pag-involve ko sa JIL. As in, hindi naman na ininganyo ko kayo, no? Pero nasa sa inyo naman yun. Pero dito ako nag-grow. Mas nag-grow for how many years? Kung tatanungin mo ako, paano nangyari yun? Wala akong galing. Pero ang nagbibigay lang talaga sa akin, so Lord lang. Yung marami akong kahinaan, kakulangan. Pero alam mo yun, na-mold ako ng panahon dahil dun sa mga pinagdaanan ko. At saka hindi lang yun. Malaking tulong yung nung nag-commit ako sa ministry,
andun yung molding process ng Lord day by day. Ang daming nabago sa sarili ko, mga prinsipyo ko sa buhay and everything. So even the weaknesses na alam kong mahina ako, pero alam mo yung nagiging strengthen yung mga kahinaan mo dahil din sa Lord. Dahil din sa Kanya. Kumbaga, yun yung lagi natin sinasabi na by God's grace lang talaga. Kaya ayoko yung pagmamalaki mga ganito. Kaya lang, kasi gusto nyo naman malaman kung paano nangyari to, yan, katulad yan. Ako ng 72, yan, ito yung English certificate ko, meron Chinese din sa giraffe, so certified siya. So, nakapasa ako at take note. Nakapag-aral ako ng Chinese, naka 72 hours, 72 hours. O diba? Ang dami kong certificate ba? Kasi nga, panay-aral tayo. So, naka 72 hours ako, nakagraduate tayo ng elementary school, pero take note, 72 hours. Magtanong ka, bakit ang dami? Nag-aral ako sa Chupay, under St. Chuyon. Lumipat kami ng Taipei, nag-aral ako ulit sa Taipei. Lumipat kami ng Chungli, kinontinue ko ulit sa Chungli, kaya ang dami ko 72 hours. Pero, nag-graduate ako sa Chungli. So, kaya meron ako isang lang. Tapos, nag-high school din ako dito sa Neli, junior high school. So, hindi ko na siya tinuloy. Dahil yung mga anak ko noon, ng time na yun, maliliit pa. So, kung sasabihin mo, magaling ako sa Chinese, hindi rin. Dahil walang application. Pero kung sasabihin mo, na-pronounce ko naman maigi, doon ako sablay sa mga tono-tono. Yun naman, doon naman ako nahasa dahil sa panay-aral at saka masyadong perfectionist din yung asawa ko. So, pag nagsalita kami ng Mandarin, kailangan tama yung pagbigkas mo. So, yun ngayon. Kapan, book, kapan. So, yung mga学校. Kahit sobrang hirap bigkasin niya, nabibigkas ko naman. Yun lang, yung application ko, hindi lang ganun kaano. So, dahil mahilig nga akong magsalita, so, parang gusto ko yung mga mahirap na ganun, yung shen, i, shen, di ba sa tono talaga ako na shen, i, shen, mga ganon, siya. Di ba? Basta gusto ko yung mga ganon, basta mga, yun, doon ko talaga. Tapos, napapalayo na tayo, besh, no? So, yun na nga. Tapos, nakapag-aral din ako sa National Central University. Kumuha kami noon ng asawa ko ng grammar, siya, hindi na siya course, pero parang trainings lang, pero it's a part of some course. Pero, isang SEM lang yon. So, nawala din. Meron akong certificate noon, nawala ng asawa ko. So, yun nga, isang SEM lang yon. So, ang dami kong inaral, besh, no? Tapos, yun nga, yun lang naman. Wala naman akong ibang credential. So, yun nga, hindi man ako bachelor degree. Magtaka ka. Diba? So, nagtatanong sila, paano nga ako naging teacher? So, yun nga, kung magtatanong ka, 2013 pa ako. 2013 na nag-try na kung kaya ko ba, kung para sa akin ba talaga to. Isipin mo 2013 ako nagsimula para i-try ko lang sa sarili ko na para sa akin ba talaga to. Wala akong confident pa noon, pero tinatry ko na lang, Lord, para sa akin ba talaga to? Yun, tingnan mo, pero hindi na ako nag-expect. Tapos parang na-failed ko yung asawa ko, kumbaga hindi ko naibigay yung gusto niya kasi in-enroll niya ako dito, nabayaran ko ng 12,000. Pero ngayon daw parang 15,000 na. So yun nga, nag-invest siya sa akin. So hindi ko naman siya nabigo kasi napasa ko naman, isang take lang, napasa ko agad kasi hindi siya ganun kadali kasi yung training sa giraffe, mataas din yung standard nila eh. So yun 2013 ngayon 2024. Ngayon lang ako naging teacher. Kaya nga masasabi ko kung para sa'yo talaga, para sa'yo yan. Hindi ko naman minamadali yung sarili ko na maabot ko to. Pero sinubukan ko lang ulit. At ang prayer ko lang sa Lord, sinubukan ko lang naman kung para sa akin ba talaga to. Pero ayoko mag-expect na ibigay mo to sa akin. Ayokong hilingin yun. Gusto ko, ikaw ang magbibigay at hindi mo ako papahirapan kung para talaga to sa akin. Kasi ang isang hiniling ko lang ay, Lord, gusto ko makita yung worth ko, yung value ko na yung tumastaas naman, yung antas ng pagtingin ko sa sarili ko na, ay, kaya ko pala. Yung mga mahihirap na hindi lang ako hanggang dito lang. Alam mo yung ibig ko sabihin? Para sa akin kasi mataas na yung tingin ko sa mga teacher. Kasi professional sila Tapos sabi ko, Lord, kaya ko ba? Alam ko hindi ko kaya, pero nakaasa lang ako sa kakayanan mo na tuturuan mo pa ako. Ang advantage lang sa akin, kung i-correct mo ako sa grammar ko, kasi kaya ang mga kaibigan ko, verbal, prangkahan kami. Yung English mo, ganito, ganyan. Open ako sa ganun, hindi ako nasasaktan.
pag kinukorek mo ako, okay na okay ako sa ganyan. At least alam ko, dun sa mga closest friends ko na magaganon sa akin, hindi ko yan dinidibdib. I take it as a compliment. I take it as development para sa akin, yun. Kaya pag kinukorek ako ng mga kaibigan ako, tuwang-tuwa ako. Kasi makikita ko yung, ay, mali pala, yun. Yun talaga, yun lang yung ano ko nung nag-ano ako, siguro malaki talaga yung tiwala sa akin ni Ma'am Sarah. Kasi, siguro kasi, vocal talaga akong magsalita. Sinasabi ko sa kanya ng prangkahan. Tapos, ang tingin niya talaga sa akin na, you can do better. Ganon. Sabi ko, Ma'am, I'm not knowledgeable about teaching or about those things because I'm not, a teacher by profession. Pero, sabi nga niya, pero laki ng tiwala niya. Kaya sabi ko, nung una, sabi ko, Ma'am, please train me for a while. Before ako pupunta dun sa school, kasi nirefer ako ng professor ng Kainan. Kasi nga, natuwa siya sa akin, kumbaga. Tapos sabi ko, Ma'am, willing akong training muna before mo ako ilagay o ibigay sa real, talaga, field ng, school na pagtuturuan. Ganon. Kaya nag-demo ako ng 2 beses hanggang sa actual demo talaga yun Tapos, syempre hindi naman bata yung dinedemo ko, mga Filipino din. So, kinukuha namin yung feedback and everything. Tapos hanggang sa, importante lang kasi sa pagtuturo, alam mo yung skills, teaching skills and methods na naaakma ba sa topic mo and kasi iba kasi yung category or methods of teaching dito sa Taiwan. Kasi ESL sila, kumbaga yung English ay, ESL tawag nila dun Nalito nga ako dun sa dalawa. Pero ang English kasi hindi nila laging ginagamit. Hindi katulad sa atin na lahat ng libro natin English. So dito kasi, parang English is a subject lang sa kanila. So, hindi nila lagi na-apply. And hindi ganun kagaling ang English dito sa Taiwan. So, late sila kung sasabihin mo kung English lang. Kaya hindi ganun kataas ang standard nila sa English. Kaya huwag kayong mag-expect ng too much. Kasi kahit yung mga teachers, hindi lahat marunong mag-English. Sabihin mo, doktor na, hindi rin lahat marunong mag-English. Hindi na i-explain. Alam mo yon, professional sila, doctorate, pero hindi marunong mag-English. Mga nurses, so ang dami, kahit engineer. So, kaya, pag sinasabi mong English, hindi ganun taas ang standard nila. Kahit sabi mong English teacher, sa atin mataas talaga ang tingin natin sa mga teachers. So, parang bumababa ang tingin ko din sa kanila kapag hindi sila magaling mag-English. Pero, magaling sila sa ibang bagay naman. So, hindi naman natin sila ma-judge doon kasi depende sa curriculum nila. So, yun nga. Kaya, kung ikaw, haba na ng natin, kaya kung ikaw, na gusto mo maging teacher, subukan mo, try mo na lang. At, hindi ko naman, depende naman kasi sa school. Kasi may ibang school na mataas yung standard or hinihiling o hinihingi or credentials, mga ganon, or certificate. Pero sa akin kasi, sa case ko, masasabi kong it's all by God's plan and provision. Kasi, naglaan lang ako ng oras, aralin ulit. Tingnan mo naman, bumili ako ng English grammar, 2 yan. I spent a lot para lang dun sa mga kahinaan ko, 2 yan. So, marami akong may iba pa ako libro doon, kaya ang dami kong inaral. Ngayon naman, nag-aaral kami ng Filipino subject. Yan, baka interesado kayo, by batch kasi to. So, yan, nag-aaral kami. Kasi every elementary, hindi naman lahat, but some of our national, hindi ko alam tawag nun, basta mga government, under government school. So, meron silang mga Filipino subject or different Asian languages. Parang may 7 sila. So, kasama ang Filipino. Tapos, nagte-training sila na mga aspiring na gusto maging teacher. So, yun po yung inaaral namin ngayon. So, yun nga, marami namang paraan. Kaya lang, kung gusto mo talaga ang pagiging teacher, maglaan ka ng oras. Wala namang bobo kung masipag ka lang. At walang mahina kung porsigido ka lang. Kaya naman, kung alam mo sa sarili mo na parang hanggang dito na lang pa ako, pwede ka naman mangarap ng mas mataas pa Pero yun nga, mas masarap mangarap kung kasama mo naman lagi si Lord. Hindi lang sa puro lang tayo hiling sa Lord. Pero mas maganda kasi yung sa buhay natin, nakikita din na may Diyos ka sa buhay. Yun. Kaya hindi ko naman masasabing swerte ako Kasi hindi ko ginagamit yung salitang swerte. Kasi kung swerte ako, dapat wala akong mga pinagdaanang mahihirap. Ang dami ko sinasakripisyo, di ba? So masasabi ko lang talaga na God knows
kung sino yung mga taong, ano, yung alam mo yun, naglalaan lagi ng oras sa kanya, hindi kanya ipapahiya. Kung may hinihiling ka sa kanya or may gusto kang marating sa buhay, walang imposible na ibibigay niya sa'yo. Kaya naman, ngayon, kung sasabihin nyo, magkano yung per hour ko, kaya pa niyang i-triple. Ang per hour ko ngayon, as a teacher, kaya niyang i-triple doon sa regular rate ng Taiwan. Yan. Kaya, syempre, ko na lang sasabihin, kayo na lang mag-compute, o di ba alam niyo na yon. So, kaya sabi ko sa inyo, kaya sa mga taong nagpapagal sa Lord, aksyonan nyo na lang yung mga gusto nyo sa buhay, marating. Wala talaga imposible sa Lord eh. Kaya itong meron ako ngayon, ano lang talaga to, bonus. Na nakikita ko sarili ko na ang dami ko pa pala kayang gawin na akala ko hindi ko kaya. Yung mga ganong motivation sa sarili mo, yun. Sana nabigyan ko kayo ng inspiration at sana ay natuwa kayo sa video ko. So, yun nga, naisabi ko naman na lahat, no? Umabot na ilang minutes, di ba? So, that's all for today. So, sa lahat ng mga nagtatanong, just watch my video para may matutunan ka. Ang hirap, isa-isa ko kayong sasagutin, no? So, yun lang yun. Kaya, that's all for today. Kaya, to God be all the glory. Lahat ng meron ako ay sa Diyos lamang po. Ang papuri at pasalamat. Kaya, God bless everyone.